kanilang characters sa upcoming movie nilang Everything About My Wife, dumaan din sa challenges bilang couple sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Ikinuwento rin ng Kapuso power couple kung paano nilang na-realize na sila na ang the one para sa isa't isa. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Relate kahit sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado sa romantic comedy film nilang Everything About My Wife na iikot sa tanong kung kaya bang ipamigay ang asawa kung ayaw mo na sa kanya. Sa first nilang pagsalang together sa GMA Integrated News interviews, binalikan nila ang mga katulad na challenges, kabilang ang hiwalayan nila noon bilang magkasintahan. Si Dennis daw ang unang nag-reach out matapos ma-realize na si Jeneline ang the one para sa kanya. Dumating yung realization na, uy, napaka-special pala yung nangyari sa amin noon. And hindi ko alam kung mararamdaman ko pa ulit yun sa iba. Kaya siguro, alam mo yun, hinanap ko ulit siya. Nung time kasi na yun, meron din kaming mga kanya-kanyang mga partners nung nagkahiwalay kami. So doon namin na-realize na parang, hindi pa rin, iba pa rin talaga si Dennis. Tanggap ko na hindi na kami magkakabalikan nun. Kasi di ba bad breakup? Tapos yun, hindi ko naman in-expect na magkakaroon ulit kami ng communication. Inisip ko na, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para may mangyari. So yun. Nung sinagot niya yung tawag, yun na yun. Sabi ko, ito na. Okay na to. Confident. Ito na, gagawin ko na ang lahat para maging akin ka ulit. Eksakto, ganun na nga. At tinanggap mo ulit. Siyempre naman, oo. Kasi ganun din yung pakiramdam. Ganun din yung pakiramdam ko. First love ko siya eh. Oo. Kaya grabe yung pain nung nawala siya. Tapos tinanggap ko na lang nawala na talaga. Pero sobrang saya ko nung bumalik siya. Grabe. Sobrang saya talaga. Makaka-relate din daw ang marami sa first project nila together as husband and wife. Gaganap si Jen bilang imo na may pagka-nagger sa kanyang mister na si Dom, played by Dennis. So na-realize ko na parang, kasi bilang medyo ganun din ako, pero hindi ganun kalala, na talagang pagka bumitaw ka ng salita, iba yung pagka nasaktan mo yung tao. Diba? Hindi mo basta-bastang mababawi yun. Kailangan hand in hand kayo. Kahit ano pang mangyari, kailangan panindigan mo kapag mahal mo. And yun, kailangan pag-ibig lagi yung mananalo, yung mananaig kahit ano pang problema yan. Sa February 26 na mapapanood ang Everything About My Wife na collaboration ng GMA Pictures, Creation Studios at Glimmer Philippines. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Big winner ang GMA Network sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Kabilang dyan ang inyong 24 oras na itinanghal na Best TV News Program of the Year. Narito ang report ni Aubrey Carampel. Bukod sa GMA Network na pinarangalan bilang TV Station of the Year, humakot din ang award ng iba pang Kapuso programs and personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Best TV News Program of the Year ang 24 oras. Best TV News Program. The Stallion goes to 24 oras. At si 24 oras anchor Vicky Morales ang Female News Anchor of the Year. Especially now, it's an election year, kaya napakahalaga ng pagpapalaganap ng mahusay na pagbabalita, no? Kasi ang balita may kapangyarihang makapagbabago ng buhay, makapagbabago ng future natin lahat. Kaya mahalaga talaga na pahalagahan natin. Kaya every award like this is an inspiration. Tinanggap din ni Vicky ang parangal para sa Wish Ko Lang na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. At Best Morning Show ang unang hirit. Napakasarap na makatanggap dahil alam niyo naman, nagsa-celebrate kami ng 25 years, di ba? Sa unang hirit. So, salamat talaga.
At sa pang-8 sunod na taon, muling kinilala ang GMA Regional TV bilang Regional TV Network of the Year. This recognition inspires us to always do better, knowing that you are there keeping an eye on our work and knowing that we are part of your daily lives. At Best AM Radio Station of the Year, ang Super Radio DZBB. Ang top-rating public affairs show na Kapuso Mo, Jessica Soho, ang Best News Magazine program, habang Best Documentary TV Show ang Eyewitness. Pinarangalan din ang ilang Kapuso programs and stars sa larangan ng entertainment. Ang Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw ang nagwagi bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Si Sania Lopez ang Best Primetime Drama Series Actress. Yung panalo ko, hindi ko siya tinanggap ng para sa akin lang. Hindi siya para sa Pulang Araw lang, kundi para sa ating mga unsung heroes, especially for the comfort women. Best Primetime Drama Series Actor naman si David Licauco. I am up here because I had a dream and I didn't let anything or anyone stop me from chasing my dreams. O nga pala, sabihin natin last but not the least. Thank you to Barbie for talaga, really. She inspired me to become a better actor. Best Primetime Supporting Actor si Epi Quizon. Tinanggap naman ni Rochelle Pangilinan ang kanyang first ever award as Best Primetime Supporting Actress para sa kanyang pagganap bilang si Tia Amalia. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. At ang girlfriend niyang si Asia's Limitless star Julian San Jose, winner naman as Music Artist of the Year. Kinilala rin ang Kapuso P-pop boy group na Cloud7 na binigyan ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. Best Noontime Show naman ang It's Showtime. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Tuloy-tuloy ang kwentuhan with King of Talk, Boy Abunda sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Si Tito Boy napareminisce pa sa kanyang mga pinagdaanan bilang isang kapuso. Makichika kay Lars Santiago. This has always been my home. Hindi ako nahirapan bumalik sa GMA7 because dito ako nag-umpisa. Hindi ako nahirapan dahil dito ako... Sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network, sinariwan ng King of Talk na si Boy Abunda ang kanyang humble beginnings as a kapuso. Mula sa pagiging publicist, di raw niya ini-expect na pupunta siya sa mundo ng telebisyon. I didn't imagine I would get into the talk show business. I was working with Jimmy Films and that was one of the proudest moments in my life. So I was here and I was over talking. So they noticed there was a possibility that I could have done talk shows. Puno ng papuri si GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. para sa King of Talk. Boy is an ray of light. You know, in the changing world, di ba? Siya nanatiling tapat, that freshness, that integrity sa kanya mga pinapublish, sa kanyang mga binibigkas na salita, and the way he is with his interviewees and his co-workers is something that is encouraging. Sana lahat moving forward manatiling may ganun. Nasa contract signing din si Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA. Nothing but gratitude for renewing with the network and with Fast Talk with Boy Abunda. Always his generosity para makatulong sa ating mga programa, sa ating mga artista, lalong-lalo na yung mga bago, yung interest niya para tulungan tayong hubugin sila. May mensahe para kay Boy si Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. You embody what GMA Network stands for: credibility, integrity, and excellence. You manage to maintain your superior standard of professionalism
and you stayed true to your values. Kaya nag-iisa ka lang, Boy. Nag-iisa lang ang Boy Abunda. Sa ngayon, pinaghahandaan ni Tito Boy ang ikatlong taon ng Fast Talk with Boy Abunda. I'm grateful to have been given this chance and napatuloy kaming bahagi ng pakikipagkwentuhan sa nanay, tatay at kapuso na parati kong sinasabi. Maraming salamat din sa pagpapahiram ng 20 minutes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. So, happy and grateful. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Gugulong na sa bagong kabanata sa buhay ng mga batang Riles simula ngayong gabi, kaya kumapit sa mas kapanapanabik pang eksena. Ready na para sa action-packed scenes ang isa sa Riles boys na si Miguel Tan Felix, lalo't nakasama niya sa kanyang training si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Makichika kay Lar Santiago. Unforgettable para kay Miguel Tan Felix ang training niya sa pagbabackflip nitong nagdaang linggo dahil nakasama niya ang pambatong gymnast ng Pilipinas, si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Actually, nagtatraining lang po ako ng backflip nung araw na yon. Tapos hindi naman namin pinlano, nandun si Carlos Yulo. So nagpaturo na rin po ako. And after a few tries, ayun, naland ko dahil sa, of course, sa turo ng coach ko, but at the same time, yung tips na binigay sa akin ni Carlos. Bro, Miguel. Hindi nga raw naiwasang kabahan at ma-pressure ni Miguel. Kasi gold medalist yun, nanonood sa'yo. So parang kailangan mo dapat galingan eh. Sobrang humanga si Miguel kay Carlos habang nakikita niya itong nagtitraining. Grabe siya mag-training, Tito Lar. Yun lang masasabi ko. Napakasipag, napaka-dedicated niya sa ginagawa niya. Hindi siya tumitigil hanggat di niya na-perfect yung particular move na yon. Isa ang pag-backflip sa pine-perfect ni Miguel dahil magagamit niya ito sa mga action scenes niya sa mga batang Riles. Ngayong gabi, simula ng bagong kabanata ng buhay ng mga batang Riles dahil makakalaya na sila mula sa juvenile facility. Siyempre, pagbalik nila sa Sitio Liwanag, anong buhay ang nag-aabang sa kanila? Paano sila tatanggapin ng mga tao? And sa mga batang Riles, ano yung mga natutunan nila? Anong klaseng tao sila paglabas ng juvie? At for sure, dala-dala nila yung mga aral na natutunan nila sa juvie. Kaabang-abang din ang magiging relasyon ng Riles boys sa kanilang maestro na si Yani, na karakter naman ni Ronnie Ricketts. Nung napapanood nga nila ngayon, napahamak si Sir Yani, nabulag siya. So paano niya gagampanan yung tungkulin niya bilang maestro namin? Ibiniti naman ni Miguel ang kwento na lalong magiging kapanapanabik ang istorya ng mga batang Riles dahil may magbabalik na karakter pero ayaw pang sabihin ni Miguel kung sino. Lar Santiago, updated sa showbiz happening.